Sabi ni Ched, my father will not send me to college. He says I'll only get married. Yeah, when the free tertiary education came in, I was so happy. I graduated from UP last 2023. PRD is like a dad I never had. Sir, kung iiyakin niyo naman ako. Oh my God. Can you imagine if an entire generation na ipaaral natin ng free sa tertiary, we improve the job market, mababasag natin yung mga monopolies and duopolies, we will have a more intelligent electorate. Can you imagine the possibilities? And alam niyo ba kung bakit hindi nagpapaaral ang mga plapo politicians? Kasi baka may tumalino na mas matalino sa kanila. Tingnan mo si Tatay Digong, sobrang secure. Mas alam niya na a more educated citizenry equals a more peaceful one. Sabi ni Manolo, I voted for BBM to give him a chance for redemption kaso he failed big time. Kakamping sa laughing at me for voting for the man. I said, bakit? Di ba everyone deserves a second chance? Sarap i-rundown comments nila sa it's okay. Hindi na dapat natin dinidebate yung kung sino yung binoto natin noong 2022. Tapos na yan. Ang tanong, can we rectify our mistake? So that's what we have to work on. Huwag na pointless yung mga ganyan na discussions. Gagalitin lang natin sarili natin. Ha-high blood din tayo. And for what? Nakaupo pa rin yun. Yung problema natin. Sabi ni The Great Explorer, free tuition graduates ang di na-recruit ng NPA. Alam niyo, hindi ko alam kung tama ito. Kasi parang ang feeling ko, hala, lalo ko yatang na-miss si PRD. Actually, thankful talaga ako kay FPRRD kasi sinikap niya talagang maipatupad yung free tertiary education kahit maraming balakid. Kasi kita mo, pinangkikinabangan na yan ng anak ko ngayon. Dahil bilang dating OFW na nawalan ng trabaho dahil sa pandemic, so lumitang kita, syempre, wala nang choice kundi maiano ko na yung anak ko, maidala ko ang anak ko sa free college. Kaya buti na lang, thank you very much FPRRD sa iyong free college na batas na naipatupad. Ni Ma'am Minette, ako rin naiyak ng last day ni PRD, pero I had a revelation. Pagkatapos manumpa ni BBM, I felt sad. I had a heavy feeling in my heart and doubted if I voted right. Wala akong time mag-isip ng ganun. Napaka-mixed feelings ko nun kasi inauguration day, tapos yun din po yung araw na nanumpahan ako bilang cabinet secretary, bilang press secretary. So, alam niyo yun, inano ko sa sarili ko na, kasi hindi ko talaga alam na may plano ang mga Marcos dito sa mga Duterte. So, ang sumpa ko sa sarili ko, sabi ko, kapag bumisita ako sa opisina ko, kasi may tanggapan ng OPS sa Davao, sabi ko, pag nag-visit ako sa Davao, kasi kailangan mong i-inspect yung premises, dahil isa dun sa dinidiscuss ko kay Presidente, ay kung ibibenta yon. So, in-inspect ko, syempre, pag nasa Davao ka, bibisita ka kay Mayor. First time ko na-meet si Mayor Baste, yung time na yon. Medyo suplado pa siya. Naalala daw niya ako, pero nagsusuplado daw talaga siya. Tapos, si PRD, dinalaw ko. So, sa 2 beses kong tinignan yung opisina doon, or in-inspect, at saka, syempre, titignan mo din yung mga empleyado mo, magdi-discuss kayo. Miniting ko siya. One time, nandun ako, personal naman, kasi weekend naman siya, pumunta ako sa House of Hope at nag-usap na naman kami ni PRD doon. Doon doon talaga yung nag-start na maging magkaibigan kami. Sabi niya talaga, nung doon sa House of Hope, yun yung first time na na-meet ko siya. At ang first words niya sa akin was, Secretary, welcome to my city. Oh. Na-meet ko na rin ng personal si Tatay Digong doon sa Vietnam, nung binisita niya yung mga OFW. Actually, kinamayan niya kami, bawat isa sa amin, nakamayan niya doon Tsaka ramdam mo yung sincerity niya. Ang una niyang salita nung nakamayan ko siya, kumain na kayo. Ramdam mo yung sincerity niya. Sa totoo lang, ano siya, naalala ko yung tatay ko sa kanya na makabayan, na talagang genuine siya sa kaibigan. Yung puso niya, sincere sa kaibigan at genuine talaga ang ang pinapakita niya. Kaya sana FPRRD, magpakatatag ka lang dyan. Tibayan mo lang at huwag kang lalaban, huwag kang susuko. Pinagpipray ka namin na makalabas na dyan sa ICC.
God bless you at naway bigyan ka pa ng Panginoon ng mahabang buhay. Yeah ba? Bakit hindi pabor si Ralph Recto na tapyasan ng tax from 12% to 10%? Isa lang naman ang binibigay niyang dahilan. Kukulangin ang pondo daw ng bayan. Masyado daw malaki ang mawawala. Ang problema dito sa mga ito nung pinasok ang VAT, inintroduce siya bilang batas dito sa Pilipinas, ang usapan ay mag-diminish ang income taxes to the point na magiging negligible. Aba, tiba, kaliwat kanan may income tax ka, may VAT ka. O, pagkatapos, hindi pa sila natuwa niyan. Ayan, nilakihan, nagka-expanded VAT, di ba? It wasn't until PRD, kaya imposibleng hindi mo mahalin si PRD. It wasn't until PRD na nagka-rationalization doon sa income taxation. Sabi niya, ang liit ng kinikita ng call center, ang laki ng tapyas. So, ginawang 250 per year ang non-taxable income, yung hindi mo pa siya itatax. Kasi alam niyo what it was before? It was 20,000. Kung ang income mo for the year was 20,000, hindi ka itatax. Ibig sabihin, kahit dukhang-dukha ka, ang kinikita mo sa isang taon, let's say 60,000, may tax ka. Income tax. So, di ba, yun, sabi ni Rara, minimum wage owner, tinanggalan ng tax. Correct, kasi hindi ka aabot ng 250,000 per year. So, di ba, it was rationalized. But, the end goal is, sige, magka-VAT tayo because VAT is a more efficient way of collecting the tax. Mayaman, mahirap, pag bumili ka ng candy, may tax na yan, nandyan na yung VAT. Ang income taxes, for those who are earning yung hindi formally employed, mas madali yung, it requires an honor system. Ikaw magdi-declare magkano ang kinita mo. So malaki yung question mark, di ba? Na hindi tayo sure kung tama yung nire-report na income. So the idea was, liitan ng income tax, lakihan ng VAT until the point na isa na lang ang tax. Hindi ginagawa yon. After inumpisahan ni PRD, bumabalik na yung dati. Anong ginawa ni PRD sa tax? One of the things that he was really going for was that tanggalin na yung mga special na may mga exemptions for certain industries and for certain companies na imbis na lumawak sila, gamitin nila yung kanilang mga tax breaks para bumaba ang presyo para sa mga ordinaryong mamamayan na bumibili sa kanila, hindi na lumaki lang yung income ng mga individual na mga may-ari ng mga kumpanya na yon. That's what the tax, and if you will notice, very few people are criticizing the tax system, that the reforms made by PRD in the taxes in taxation. Isa pa, inaway siya ng mga oligarko who own many of these companies with the special tax breaks. So para lang pumayag sila, binigyan sila ng palugit na 5 to 10 years. It was supposed to be 3 years only. O ginawang 5, later on ginawang 10. At ngayon, ay nako, the way I see it, BBM is just hiding it para magiging indefinite yung mga tax breaks nila. Because they're making money off us. Imbis na bigyan nila tayo ng mas mababang rates for whatever it is they're selling, lumalaki lang yung take nila and they just pass on the rest to us. So very dependent ngayon ang administration on every single cent of taxation that they're going to collect kasi ang gastos nila. And this administration is not giving us better tax system. Wala. Tayo doon nakakainis. Tayo yung kumakarga ng luho ng mga ito. Ito, sabi ni The Great Explorer, dahil kay Tatay Digong, nakapag-aral ako at nakapagtapos ng libre sa State University. I'm so glad you didn't let him down. Nag-graduate ka. Ay, thank you kay Chinito. Sabi ni Virgo, ginawang money-making machine ng Pilipinas, di uso ang konsyensya sa kanila. Ay, diba? Nakakamiss yung ganong klaseng serbisyo. Yung nakita niya yung problema natin sa tax, nilutas. Doon niya ginagamit yung political will at saka political capital niya. Hindi niya kakampi yung mga kongresista Pero naipasa niya yun.
Sabi ni Josephine, di na nila inantay yung next year to give zero-rated incentives. 3 months na lang effectivity. Sayang lang yung certificate. Ay, sus. Sabi ni Fear natin, DDH's selective outrage is hilarious. They thrived under PRD, felt the change, praised the order, now they act betrayed, nitpicking every flaw, ungrateful, hypocritical, loud only when it suits them. Which is why it's very important for us to stand together. Because the only way we will be heard is if we stand together. And, ito na yun. Kung mayroon mang mga ganyan, who defeat their argument, but don't forget what we have to focus on. Yung mga issues like si POV, yung ibang mga barking dogs, comment, but do not be distracted. Okay? Remember, hindi natin gustong ipatuloy yung masasamang ginagawa ng administrasyon na ito. Sabi ZP, yung presidente ngayon, wala man lang major project, puro major problem sa korupsyon. Akala ko yung major problem, hindi ko na babanggitin yung pangalan. Ay, Marlene says, kung halimbawa po bang hindi umuwi dito noon si PRD from Hong Kong, or kung dumiretso siya dun sa Davao, tingin niyo po makukuha ba nila siya? Tingin ko hindi. I'm proud of you, the great explorer, nakagraduate ka under PRD's libreng tertiary education program. Thank you kay Ayus. Sabi ni Virgo, laking pagkakamali na nagpabudol sa kanya talaga. Hanggang ngayon nagsisisi ako.